Hi guys, it's Life Love Diaries again and welcome to our 13th episode, an RJ Patriarca story. Dear Life Love, ito ang kwento ng buhay ko. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay at ako rin ang nag-iisang lalaki at kalahating babae pa. Nalaman ko na parang babae ang puso ko noong grade 5 pa ako. Simula noon, nagkakagusto ako sa lalaki at nagkakagusto din ako sa babae. Sa madaling salita, nagka-girlfriend ako at nagka-boyfriend din ako. Sa kwento ng father ko, may lahi daw kaming mga binabae. At katunayan, nakita ko pa ang lolo ko na binabae at nagdadamit ng pambabae talaga. Sa sitwasyon ko naman, ayaw ko talagang magdamit ng pambabae na kahit ganito ako, inaayos ko talaga ang sarili ko at ang pagkatao ko na hindi rin ako mapapahiya. Ang kinabubuhay ng family ko, Life Love, ay ang dalawa naming jeep na biyahe mula Bukidnon patungong Davao noong 1992. Ang isang jeep namin, ang father ko mismo ang nagmamaneho at dahil gwapo, lapitin siya ng mga babae. At dahil sa pambababae ng aking ama, tuluyan nang nawala ang sasakyan at ang lupa namin na siyang dahilan na mag-abroad ako papuntang Saudi bilang isang aircraft cleaner ng government noong 2006. Napakahirap din, Life Love, ng trabaho at napakaliit ng sahod. Kaya umuwi din ako at hindi rin nagtagal. Taong 2008, nag-apply ulit ako at pumunta ng Manila. Pinala din akong matanggap sa aking pag-apply, Life Love, bilang isang fryman cook sa isang roasted chicken naman sa Jeddah. At 14 hours naman yung aking naging trabaho. Hindi ako close sa aking father, Life Love. Mas close ako sa mama ko at sa 5 kong kapatid na babae. Bawat sahod ko sa abroad noon, pinapadala ko sa aking mama. Hanggang 2011, nasa pagod ko na at pasma sa work, umuwi ulit ako sa atin. Pagkalipas ng ilang buwan, Life Love, nagbalak ulit akong mag-apply sa abroad. Kaso, natagalan ako ng paghahanap ng aking pagtatrabahuhan at that time. Nag-apply ako sa Manila ng trabaho at dito ko nakilala ang aking unang pag-ibig. Nagpo-work ako noon sa isang mall malapit sa Malabon City. Customer namin ang lalaking yon. Tapos nang nakita ko siya, kinikilig ako agad. Sabi ko, hala, bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Umiibig na ba ang babaeng walang matres? Char, sabi ko sa sarili ko. Nung nasa Manila na kasi ako, nagre-rent ako ng maliit na bahay. 5K sa isang buwan kasama ng tubig at ilaw. Di ko akalain na yung lalaki sa mall kung saan ako nag-work, taga doon din pala.
nakatira. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkasulubong talaga kami at kasama niya ang friend ko rin. At sabi ko sa sarili ko, maswerte ako at di na ako maghihirapan na maghanap pa sa kanya. So dumating talaga ang time na nagkakilala kaming dalawa. At sabi niya sa friend ko, pakilala mo naman ako sa kaibigan mo. John Paul ang kanyang pangalan, Life Love, at pinakilala ko na rin ng aking sarili. Ako si RJ. Kilig na kilig ako, Life Love, at di ko mapigilan ang aking sarili. Sabi ko, relax lang. Wala kang matres. Mabilis na lumipas ang mga araw, Life Love, at naging close kami ni John Paul. Minsan, pag pumapasok ako, sumasama siya sa akin at sinasabihan niya akong ihahatid kita. Bakit mo ako ihahatid? Sabi ko sa kanya. At sabi niya, bakit ayaw mo ba? Nagulat man ako, Life Love, pero deep inside, kinikilig ako. At sabi ko naman sa sarili ko, ang ganda ko talaga. Sobra. So hindi na rin ako nagpakipot at nagpahatid naman. Habang lumilipas ang mga araw, Life Love, naging close kami ni John Paul. Halos nagsasabihan na kami ng problema at palagi siyang tuwan sa bahay na aking inuupahan. Pero nung time na yon, di pa talaga kami naging BF. As in, BFF pa lang talaga. Sana all. One time, pumunta si John Paul sa bahay at nagkwento siya about sa sinabi ng tita niya sa kanyang lolo at tito. Binalaan siya na baka daw may mangyari sa amin kasi palagi siya sa bahay. Ang sabi naman sa kanya, iwan mo ang RJ na yan, masira ang buhay mo kasi ang mga taong na tulad niya ay may madaming sakit ka na makukuha. Sinagot ko naman siya, Life Love, na hindi lahat ng tao pare-pareho. Ganito ako, pero iba ako sa iba. At kahit ganito ako, John Paul, alam mo, hanggang ngayon, virgin pa ako. Umayos ka. Ha ha ha, sabay kaming tumawang dalawa. Naging close ko na rin ang lola at mother ni John Paul, pati ang kanilang mga kapatid. Ang di ko lang close, ang tita niya, ang lolo niya at ang tito niya. Hanggang sa dumating ang araw na aking birthday, may inuman, kantahan. Napahiya ako sa bisita kasi pumunta ang tita ni John Paul sa bahay. Sa daan pa lang, Life Love, nagsisigaw na ang kanyang tita na umuwi na daw siya sa bahay nila at bakit daw si John Paul nakatambay sa katulad kong bakla. Ang sabi pa niya, ilang ulit na daw niyang sinabihan si John Paul na huwag makipagkaibigan sa akin at ang daming babae dyan, bakit ako pa daw ang pinili nito na walang matres at salot sa lipunan. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ng tita ni John Paul, Life Love. Sinagot niya ang kanyang tita, Life Love, at pinagtanggol ako na mabait daw ako at mabuting tao at hindi kami magsyota, sabi ni John Paul. Sabi ko naman, umuwi ka na lang para walang gulo. Don't worry, okay lang ako. Dahil sa insidenteng yun, Life Love, pinalaya si John Paul sa kanilang bahay ng kanyang tito at tita. Isang buong pamilya silang nakatira sa isang bahay, Life Love. Sa madaling salita,
after na pinalaya si John Paul, doon naman siya pumunta sa akin at tinanggap ko naman. Usap kami ng gabing yon at talagang masama ang loob niya bakit daw pinagbibintangan kaming dalawa na may relasyon. At sinuggest niya na tutuhanin na lang kaya natin na maging tayo. Total, ganyan naman ang sinasabi nila. Sumang-ayon naman ako, Life Lab, sa naging suggestion ni John Paul. At dahil nga, gusto ko rin siya. At sa makatwid, naging kami ni John Paul at may nangyari sa amin sa gabi na yon. Para akong babae sa gabi na yon, Life Lab. At sabi ko, sana lahat gabi na lang at wala ng araw kasi magkasama kami ni John Paul. Kinaumagahan, nagulantang kami sa katok sa aming pinto. At doon ako natakot. Paano kung bubugbugin ako ng family ni John Paul? At sabi naman ni John Paul, huwag kang mag-alala, nandito ako, poprotektahan kita. Pagbukas namin ng pinto, Life Lab, nandun ang tito niya at binalita sa amin na samahan namin siya sa hospital kasi manganganak na daw yung tita niya at nagpapasama. At sabi naman ni John Paul, okay lang bang isama ko si RJ? Sumama ako sa hospital, Life Lab. Nag-absent ako sa work nung araw na yun. At nung dumating kami sa ospital, ang sabi ng doktor, need daw operahan ang tiyan ng tita niya dahil manganganak na ito. Guys, kailangan na po muna nating putulin ang ating kwento at aabangan nyo po sa ating susunod na episode kung ano pa ang mga mangyayari sa buhay ni RJ Patriarca. Once again, guys, it's RJ's Patriarca story on Life Love Diaries. See you again next time. Bye. Be good.